unang loan, mahigit 120,000 pesos ang unang utang. And then meron naman daw na sinasabing 152,000 pesos, no? So dalawa ang loan mo, 120 tsaka 152, tama po? Yes po. Ito po bang mga pera to dumaan sa palad mo? Hindi na po, dumaan sa palad ko, maliit na lang eh. Magkano na lang natanggap mo, nanay? Bali, yung una 20, at pangalawa 14 na. The rest of the money, nanay, saan napunta? Ayun, hindi ko po alam. Kaya gusto ko alamin kung sino ang binayaran niya. Maraming tao. Ma'am Jennifer, hindi mo ata nakukuha yung pinag-uusapan natin ngayong araw, no? Diretso na tayo sa sagot. Wag tayo pa ikot-ikot. Ang tinatanong namin is, totoo ba nagkaroon ng loan ng 120 and 152? Wala akong pakialam kung saan ginamit yung pera. Ma'am, diretso na tayo doon. Totoo lang, Ma'am Jennifer, we will be very honest sa'yo. Ikaw ba, personal mo tinutulungan to dahil babayaran ka niya, kinuha ka niya bilang fixer talaga? Ano mo dito? Hindi po ako fixer, ma'am. Ano po ang tawag niyo sa sarili niyo, ma'am, kung hindi po fixer ang ginagawa? Sagutin mo na lang yung tanong, ano ka ba talaga? Kasi kung tagalakad ka para sa ibang tao, fixer tawag sa'yo. Pag tignan natin technical, hindi opinion, ikaw ay isang fixer. Yun lang yun, ma'am. Ako po ay si Divina Gracia Jaludin, taga Iloilo. Lumapit ako dito sa Bitag para humingi ng tulong tungkol sa ang aking pensyon na sa Pibao na loan nila sa lending. Tapos yung napagtaka ko naman bakit na gawa na 5 years. Hindi ko naman alam yun. Kaya lang mayroon ako doong napirmahan na parang Xerox copy na hindi ko naman nakita yun. Hindi ako nagpipirma sa loan na yan. Kaya hindi ako makatanggap ng pensyon sa 5 years. Sir Ben, sana tutulungan mo ako tungkol sa problema ko nito para yung taong yung nagloko sa akin, kita sila at saka magsabi ng totoo. At ipakita nila kung sino yung mga taong binayaran nila at sasabihin, ako pa ang masama, hindi ko na ginawa yun, sila ang gumawa sa akin at ginawa nila ng illegal receipt. Nung namatay po yung asawa nyo, ine-expect nyo po na makakatanggap kayo ng pensyon, tama po? Yes po. Opo. Anong nangyari, nanay? Bakit kinailangan mo pa ng ibang tao para magproseso ng pensyon na yun? Yung umpisa po, yung umpisa na pag-ano ng pensyon na yan po, nag-file ako. Kasi kaibigan ko doon sa Montalban, kapitbahay sila ni Joby Mayor. Okay. Sabi niya, may kakilala siya dito nga marunong din mag-anong process. Dahil sabi nila, nasa GHQ sila nun sa district, nagtatrabaho. Okay. At saka isa pa sabi ko sa kanila, wala talaga akong financial. Kaya walang-wala ako. Sabi niya, kami nang bahala, kami ang gagastos. Tapos, babayad ka lang pagkatapos. O, pumayag ako. Kaya pinagdalan ako ng pamasahe papunta dito ng Maynila. O sige, nanay, ganito po. Bakit kinailangan nyo ng malaking halaga ng pera? Mag-a-apply lang naman kayo ng pension, nanay. Pupunta lang kayo sa opisina, magbibigay lang kayo ng requirements. Hindi naman po ganun kalaking halaga ang kailangan ninyo. Sino po ba ang nagsabi na kailangan ng pera bago makuha yung pension? Nagtaka nga po, inutangan nila ang laki-laki. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga pera na yan. Okay. Sino po yung nilapitan nyo, nanay? Ano pong pangalan? Itong nagtulong sa akin sa papers ko na yan, ang pangalan, ang una-una yung si Joby Mayor. Okay, sige. Anong sinabi ni Juvie sa inyo? Ano daw pong plano nyo? Paano nyo daw makukuha yung pension? Kailangan nyo daw pong mag-loan, tama po ba? Itong huli na lang. Pero ang unang-una, hindi yun. Sabi niya siya, bahala siya sa gastos. Yung basta pag matapos ang papers, saka magbayad. So, siya po ang nag-ayos ng pension ng asawa ninyo, nanay? Yes po. Okay. Ano yun? Sa Pibao po. Sa Pibao. Nakuha po ba yung pension o hindi? Itong pensyon, itong July lang nakuha ko 4,000 nang pumunta kami sa EUB. Kung iba, hindi ko na po makuha dahil 5 years na loan na nila. Yun, nagulat ako. So dalawa ang loan mo, 120 tsaka 152, tama po? Yes po. Ito po bang mga pera to dumaan sa palad mo? Hindi na po, dumaan sa palad ko, maliit na lang eh. Magkano na lang natanggap mo, nanay? Bali, yung una 20, at pangalawa 14 na. The rest of the money, nanay, saan napunta? Ayun, hindi ko po alam. Kaya gusto ko alamin kung sino ang binayaran niya. Okay, Ma'am Jennifer, matanong ko lang, no, ano nangyari dun sa sinasabing loan ni nanay? Yan po si Nanay Divina Gracia Arjaludin. Hindi ko po yan kilala. Nilapit po yan sa akin, may problema po yan sa pension. Namatay po yung asawa niya ng 2020. Until now po, wala pa po silang pension kung hindi ko po inayos.
Disapprove nga po yan sa Camp Crame. Since asawa po siya ng Muslim at siya naman po yung legal wife, nilaban ko po yung papel niya. Yung sinasabi niyang pamimixer sa papel niya, sa pension niya. Paano Okay, po niya ma'am, masasabing ma'am, gets na-mixer natin yun. sa Diretso na tayo. Was there a loan na may higit 120 and 152? Wala pong ganon, sir. Wala pong ganon. Bakit Ako may po hawak siyang papel na pinapakita sa amin na merong sinasabing Yung napirmahan? loan po niya, yung loan po niya sa AUB, wala pa po yung pension. Sinabihan ko po siya, Nay. Kasi wala po tayong pambayad sa mga abogado. I-advance po natin yung pension mo sa PIBAW, loan po yun. Alam niya po yan. Alam niya po yan, sir. Kasi wala po akong pambayad. Okay, Ma'am Divina. Sir, hindi ko alam yun na ang loan na yun ibayad sa abogado. Hindi niya sinabi yun eh. Ma'am Jennifer, may mga resibo ba kayo na makakapagpatunay na talagang nagbayad doon sa sinasabing abogado? Sir, ganito po yan. Na-explain ba? Hindi, ma'am. Diretso tayo. Na-explain ba doon kay Ma'am Divina? Wala kasi akong masyado na ano dito. Yung pinag-uusapan kasi natin dito, kung na-explain kay Ma'am Divina, yung mga magiging transaksyon. Ganito po, sir. Alam niya po niya na gumagastos po ako sa PSA. At saka po, sa pagtatanong ko po sa mga abogado, ano pong ipambabayad ko? Kaya po, Hindi, sinabihan ko siya. pero alam ba ni Ma'am Divina na yung mismong pera na kinukuha dun sa mga loaner pag-advanced or whatever it is na pagkukunan ninyo is alam ba niya kung saan gagamitin Alam yun? po niya, sir. Alam po niya kung saan po ginagamit yung perang Inupo nyo ba siya at sinabi, ma'am, ito po yung pera, sasabihin po namin na ibibigay po namin sa abogado? Kasi po, alam po niya, sir. Kasi alam po niya malaki po ang problema ng papel niya. Kasi ang sinasabi mo, alam ni nanay lahat eh. Oo nga, alam niya yung problema. Oo, alam niya ito. Pero hindi niya ata alam na kung saan gagamitin yung pera. Baka alam niya yung problema, pero hindi alam kung saan gagamitin yung pera na niloan ninyo. Sir, actually po, sir, kaya nga po gusto namin pumunta dyan para maihayag po namin lahat ng papeles namin sa inyo na ginastusan talaga namin siya. Nagpunta pa kami ng Zamboanga para ayusin ko lang yung marriage contract niya. Jennifer, si Kate po ito, no? Sige, kung gusto nyo pong pumunta ng personal dito sa opisina, bukas naman po. Wala pong problema dyan. I-schedule po natin yan sa ibang araw. Pero ngayon muna, ma'am, initially, gusto lang namin malaman, do you confirm, kinukumpirma mo ba na may loan si Divina na 120 at 152? Yung loan po na release niya, dahil advance release po yun, 100 something. Hindi po umabot ng 120 po yun. So, ilang loan? Kasi sa pagkakaalam ni Nanay Divina, dalawa ang loan niya. Isang 120, isang 150. Ikaw Ganito bilang po nag-aasikaso, ano ba talaga ang na-loan niya? Magkano? Ganito po kasi yung process sa loan niya sa PIBAW. Hindi ma'am, sige mamaya na tayo sa proseso. Gusto lang namin malaman kung ano yung existing loan na meron ngayon. Tsaka na yung proseso ma'am, may panahon tayo dyan. Magkano po yung loan? 5,000 lang po yung pension niya deduction sa AUB. Hindi, mamaya Ma'am, na yung pension. Ma'am Jennifer, hindi mo ata nakukuha yung pinag-uusapan natin ngayong araw, no? Diretso na tayo sa sagot. Wag tayo pa ikot-ikot. Ang tinatanong namin is, totoo ba nagkaroon ng loan ng 120 and 152? Wala akong pakialam kung saan ginamit yung pera. Ma'am, diretso na tayo doon. Isa lang po yung loan niya, sir. Yung Magkano po? 120 Magkano? 120 lang po yung na-release. Oh, so may papel kasi rito na 152. Hindi kayo nag-asikaso nito, ibig sabihin? Yung 152 na sinasabi niya, sa bangko po yun. Loan o hindi? Ang nag-release Hindi, po loan. Sagutin mo, ma'am. Loan ba siya or hindi? Opo, loan. Okay, meron 152,000 na loan. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Yun yung tinatanong namin kanina pa. Kaya nga po, sir, nagpapaliwanag po ako sa inyo. Hindi, ma'am, nagpapaliwanag nga kayo, nagtatanong kami, hindi kayo nagsasagot na maayos. Yun yung ibig namin. Ito po, sir, pakinggan niyo muna po. Ma'am, naiintindihan ko kayo, ma'am, pero nagiging masyado kayong defensive. Kapag masyado kayong defensive, hindi tayo magkakaintindihan. Ang nangyayari kung bakit tayo hindi magkaintindihan dito sa ere, kasi may tinatanong kami, iba yung sinasagot ninyo. Eh, syempre naman para kami, hindi naman namin kayo kilala, nagpo-probe kami, tinitingnan namin kayo kung talaga nagsisinungaling kayo, nagsasabi kayo ng totoo.
Okay po, okay po. Oh, go ahead, Tato. So ngayon, Ma'am Jennifer, clear na sa atin pare-parehas na totoong may 120, totoong may 152. Okay. Okay po. Anong ka ba? Saan ka affiliated? Lending company, private na tao? Saan yung nakuha yung ganitong kalaking pera? Private po kami sa marketing po kami. Marketing Sa ng loan alin? po. Marketing po ng ng PIBAW po, yung mga naglo-loan po ng PIBAW. So are you transacting as a private person or as a PIVAW representative? Private po kami. Ngayon, anong status ng mga loan na to? Ongoing pagbabayad or ano ba si nanay? Anong problema ni nanay dito? Wala naman pong problema, okay na po yung PIBAW niya, lumabas na po yung... Totoo lang, Ma'am Jennifer, we will be very honest sa'yo. Ikaw ba, personal mo tinutulungan to dahil babayaran ka niya, kinuha ka niya bilang fixer talaga? Ano mo dito? Hindi po ako fixer, ma'am. Ano pong tawag niyo sa sarili niyo, ma'am, kung hindi po fixer ang ginagawa? Public service? Ano, naawa ka lang dito kay nanay? Sagutin mo na lang yung tanong, ano ka ba talaga? Kasi kung tagalakad ka para sa ibang tao, fixer tawag sa'yo. Ay, ganun po ba? Kasi naawa din po kasi ako sa kanya. Ma'am, naintindihan ko naman yung awa, pero yung ibig kong sabihin is ikaw naglalakad para kay nanay, fixer ng tawag sa'yo. Let's go with the technical terms. Pag tignan natin technical, hindi opinion, ikaw ay isang fixer. Yun lang yun, ma'am. Okay? Whether we like it Yes. or we don't, fixer yung tawag sa inyo. Hindi namin sinasabi na, masama maging taong tagalakad, ganyan. Pero fixer talaga yung tawag nun. Yes, unless na lang kung technicalities, may SPA po ba kayo to represent Ma'am Divina? Wala pong SPA, kasama ko po siyang naglalakad sa lahat. Sinama ko So na wala po kasi yung- kaming ibang term, ma'am, na pwedeng itawag sa'yo kundi fixer. Kasi hindi mo to ginagawa for free, of course. May hinihintay kang kapalit. Sa kanila naman po nang galing yun, ma'am eh. Pag Hindi, naayos walang mo- problema dun, ma'am. Kung hinar ka talaga, kung talagang lumapit sa'yo si Divina para kunin yung serbisyo mong tagalakad ng papel, whatsoever, as long as... Kasi ang nagiging problema dito, ma'am, mukhang naging malabo yung pag-uusap niyong dalawa. Magkano ba dapat natatanggap niya? Bakit nagkaroon ng loan ng ganito? Madami pang questions na kailangang sagutin, Ma'am Jennifer. So, sa nangyari ngayon, na umpisahan na po natin yung pag-iimbestiga, hindi namin namin kayo iniipit dito, pero please, kung gusto niyo pong pumunta rito, totohanin niyo po, pumunta po kayo sa opisina namin, pati si Ma'am Divina, papapuntahin din natin dito, mag-usap tayo ng personal. Salamat naman at tinupad ninyo ang pangako niyong pumunta dito sa studio ng Bitag as per yung pag-uusap natin kahapon. Apo. Ma'am Eva, pwede po bang matanong namin kayo, ano po yung partisipasyon nyo dito sa reklamo ni nanay? Ako ang nag-refer sa kay Juby Mayor, pwede kayong maging financier at the same time, mag-a-assist sa mga dokumento niyang lalakarin. Nag-usap-usap kaming tatlo na sila nga ang magpipinance at mag-assist sa dokumento niya. So may pinag-usapan pala nung una na Opo. merong sinasabing ibibigay sa kanila na Opo, presyo, 300. which is 300,000. Yes. Saan manggagaling yung 300,000? Doon sa mga claims niya. Kung Pero ma-approve yung mga pensyon. Opo. Pag na-release. Tapos, nung nag-usap-usap po kami, sabi ni Jennifer, ay hindi ganon ang kalakaran. 50-50 sa claims. So, pumayag naman po siya. Pero knowing, ma'am, na ang pera manggagaling sa bulsa nila. Opo, Kasi- yun ang pagkakaintindi ko. Parang aabonohan nila lahat ng ano. Natural. Pero ang nangyari, pinasok sa mga lending, ang loan, ang gagaling. Opo, yun ang expectation namin. Yun po ang pagkakaalam nyo. Yung 120, 152, isang lending company Yes lang. po. Bakit ang sinasabi, Ma'am Jovi, Ma'am Jennifer, ang sinasabi ni nanay, 120,000 ang utang. Pero in cash, 50,000 lang ang nakita at nahawakan niya. Yung 120 po, una po, cash advance 50. February 29 po binigay, 50,000. Wala pa po siyang pension noon. Nag-pension po siya ng June 3, doon pa lang po nabayaran yung 50. Tapos naibigay po yung sukli niya. Paano umabot ng 120,000 yung computation kung 50,000 lang yung cash advance? Saan napunta yung 70,000? Kasi kabuuan is 120. Sa kanya po. Sa kanya po na-release. 70,000 napunta sa kanya? Na-releasean naman, hinawakan naman po niya yung pera, sir. Wala naman po sa amin.
120 na release kay nanay? Hindi po, 50 lang pambili. Dalawang beses po kasi na-release yung 120. Yung 50 po, una, tapos yung yung sukli po dun sa 120, yun po yung naibigay sa kanya. So, paano umabot ng 120 and then may remaining 70? Is this 70 yung interest dahil pag lending Hindi ko mataas po ang- alam. Kasi 50 lang yung natanggap ko. Kayo po, alam nyo po ba? Kasi yung pa rin, andun pa rin kami sa 10% 120. po monthly kasi. 10% monthly. 10% monthly. So, yung posibleng 10%, and then for how many months, how many years 4 to pay? months po bago siya nagka-pension. 4 months. So technically ma'am, walang 70. Interest lahat na punta yun. Ang pagkakaalam ko po, ma'am, sa umpisa kasi itong mga lindingan nila, wala po akong kamalay-malay dahil naglihim po sila sa akin. Sino ba yung nag-introduce ng lending dito kay nanay? Sila lang. Hindi, sino yung nag-push kay nanay? Kayo ba yung nag-endorse kay Ganito po nanay yan, ng lending? ganito po yan, Hindi, sir. sagutin mo na yung Opo, tanong ko. opo, Oo. opo. Kayo ang nag-suggest na maumutang sa lending. Opo, para mag-CA saan? po siya. Para po may panggastos kami sa papel niya. Pero di ba yung napag-agrihan dito kay Mama Eva is dapat kayo yung magfa-finance. Hindi po Bakit ganon. ilalagay sa lending si nanay? Hindi po ganun, sir. Sige po, sagutin niyo po yung sinabing ang alam, kayo magfa-finance, hindi ipapasok sa lending. Hindi po ganun. Wala naman pong alam si Ma'am, yun si Eva Felix eh. Ganito po yan, nasa Iloilo pa si nanay, December po yun, nung una kami mag-usap. Sabi ko, tinanong ko lahat ng documents niya. Sabi ko sa kanya, kung kumpleto naman ang papel mo, mag-file ka na po dyan ng PIBAW mo. So, sa madaling salita, hindi po siya nakapag-file dahil may problema talaga yung mga documents niya. Ano yung mga fee na binawas sa kanya? 30,000 lang po. Bakit binawas sa kanya yun? Para po panlakad ng mga papel niya. Oh, yun na nga yung point. Yung pera na kinuha mo doon sa mga inutang niyang lending is para doon sa pag-process mo, which is basically more or less commission mo for the reason na gagamitin mo sa expense. Opo. Tama ba? Opo. Okay. So, balik naman tayo doon sa isa, yung 152. Ano naman ito, nanay? Sa pagkakaalam mo yung 152, sa lending pa rin o ibang bangko na to? Hindi ko po alam kasi pagkuha namin yun sa AUB, yun ang nakalabas eh. Sinong nag-suggest na mag-loan pa ulit sa AUB? Bakit ko kailangan mag-AUB pa? Kung may natanggap na kayong may na-loan na kayo, kasi unang loan nyo 120 dun sa lending company, tama po? Opo. Ginamit yun panggastos dun sa komplikasyon, dun sa papeles ni nanay para sa PIVAW. Okay, so sa matter of dapat na-cover na yun, di ba? So bakit kailangan pa ni AUB ulit? Anong meron kay AUB? Bakit po kayo nag-loan ulit sa AUB? Nanay, ikaw ba yung nag-loan o sila? Ano bang nangyari dun? Hindi pa rin po kasi nasasagot. Hindi ko naintindihan po eh, kasi yung... So, in nakita short, ko na nanay, yun, hindi mo rin alam bakit may AUB. Itatanong natin sa kanila kung bakit may AUB, yung ba ang gusto mong gawin natin. Yun po, i-explain sana yun. Okay, sige. Okay, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng account sa AUB? Para saan ba yun? Yung cash advance po, sir. Yung inaasahan po sa cash advance, yung pong loan niya sa AUB. Hindi po nila naiintindihan. Okay, Pero sige. bago Explain mo ipaintindi mo rin sa na amin. ngayon. Oo. Bakit nagkakaroon ng sinasabing cash advance and then loan sa Pagka-file po lending? pagka-file po niya ng PIBAW, magka-cash advance po siya sa lending. Tapos po yung inaasahan po ng lending na pambayad ni nanay, since wala naman po siyang trabaho, yun po yung pension niya na 5,000. Pag na-approve po siya sa PIBAW, na ilo-loan niya kay AUB, yun po yung ibabayad sa lending. Okay, so ang nangyari dito, nangutang ng 120 at 152 sa lending, and then kung ano man yung pambayad doon sa lending, inutang kay AUB. Yes. Correct? And then yung pambayad dito kay AUB, dahil since si AUB nagbayad ng utang, Sa lending. si PIVAW naman ang magbabayad doon sa sinasabing AUB para mabayaran yung utang. Ganun po ba? Okay. Yung nanay, naiintindihan niyo po ba ngayon? Okay, so ang nangyayari, Sir Carl, dalawa ang existing loan. Meron tayong lending na utang, meron tayong AUB na utang. Yung natanggap mo sa AUB na cash, nanay, binayad po sa lending. Okay? So wala ka ng utang sa lending. Ngayon, ang existing loan mo sa AUB na lang. Which is, kung ma-approve ka sa PIVAW, approve na ba siya sa PIVAW? Opo. Okay, so kung approve niya sa PIVAW, ine-expect natin na tinatanggap niya sa PIVAW na 5,000 monthly na pupunta kay AUB. Opo. Naiintindihan po ba ng lahat? Yes po. Okay, nanay, okay ka na. Ngayon, for how many years niya kailangang
magbayad sa AUB. 5 years po. Ngayon kasi ang hinahanap natin, Sir Carl, kung may panloloko, kung may ano ba, nanay, ano ba, itong mga nabanggit nating loan, alam mo bang ilo-loan tong mga to? Na-explain Yun ba ang hindi sa'yo? ko po alam. Yun yung nilon yung 5 years. Nagulat ako. Hindi mo lang alam yung terms, pero alam mo hindi may ko lang loan. alam. Ang explanation lang dyan ang kulang. Kung naintindihan ko sana, hindi sana ako mag Okay, so yung setup ngayon, alam mo, from lending, binayaran ni AUB, Ay, yun, hanggang sa AUB, babayaran ni PIBAW. yun ko na ngayon Tama, naintindihan. alam mo. So, magawa dito siguro, matanong ko lang nanay, no? Asan yung mga anak mo? Bakit sila yung Isa lang pinagkatiwalaan? dito. Isa lang kasi hindi nila alam yun kasi ayokong magulo. Kaya hindi ko Ayaw mo ng gulo. Tingnan mo, nanay, nangyari sa loan. Hindi nila alam yung yun ang nangyari dito. Umiwas ka sa gulo, pero lalong gumulo nung ibang tao ang tumulong sa'yo. Kasi sa mabuti, kahit nga sa pag-imbestiga ngayon, nakikita natin na kahit papano, hindi naman yung iba nga, tinatakbo na yung kabuuan, pati pension, lahat ng pera, tinatakbo eh. Opo. So, kahit papano ako yung nagiging balanse dito, at least ngayon, klaro na kung ano yung naging setup naintindihan nanay. ko po. Yung lang inaano ko yung hindi ko na clear na yung 5 years na loan pala yun, ibayad doon. Sa AUB. Okay na sa akin. Okay, so okay na kay nanay. So ganito na ngayon. On the line na ngayon si Attorney Batas Mauricio Bitag, Senate lawyer. Narinig ko po kanina yung mula sa lending o yung abay 10% daw po buwan-buwan. Yes, correct. Abay kahit saan po titignan to, tatanggalin po ng Korte Suprema yan pagka po nakarating sa mga hukuman, sapagkat yung 10% buwan-buwan, tatawagin po yan ng Korte Suprema unconscionable rate of interest. Hindi katanggap-tanggap yung ganyang klase ng interest payment na sinisingil sa mga nakakautang, kay utang na maliwanag o loan o di kaya cash advance, Carl Tulfo. Ayun. Correct. I-confirm natin, Sir Carl, 10% ba talagang interest ng lending? Halos lahat naman po ng lending, ma'am. 10% po pag umuutang po yung cash advance po, na wala pa pong pension. Yung 10%, sobrang taas na interest at si nanay na PIBAW na lang yung inaasahan niya na pension at dun mo pa in-endorse? Pinakamababa na po yun, sir. Yung pong iba, 12%. Hindi, ibig kong sabihin is, syempre naman, kahit sabihin mong pinakamababa, kahit iba na lang siguro, kung wala na talagang choice, dapat tinawagan na lang niya yung anak niya. Bilang mas bata dito sa sitwasyon, hindi dapat ganun, i-endorse mo sa lending. Actually, Oo. wala nang matitira sa pension niya. Wala Correct. nang natitira. Doon sa 70 po, may sukli naman po siya. Ma'am, magkano lang yun? Ma'am, magkano lang naman yun, ibig namin sabihin dito, kahit sino naman, kahit ako, hindi ako mag-i-endorse ng isang tao na nagre-rely sa pension sa isang lending. Kahit naman sabihin natin na taga-process or whatsoever it is, manghihiram na lang ako sa tao. Kaysa manghihiram ako dyan sa mga lending-lending niyan. Tama, Yung mga Sir Carl. dyan Nanay, eh. nabigyan ka bang pagkakataon na mamili kung saan mangungutang? O sila na ang Hindi po nagsuggest? na ready na yun. May Sino ang papers na. nag-ready ng lending? Sinong nagpakilala Sino ang sa'yo? nag-endorse Siya ng rin lending? nagkatid O sa sila. akin yan. Yun ang punto namin dito. Okay? Na dapat sana yung ibang sistema na ginawa na lang kay nanay, no, na hindi na lang dapat dinala sa lending. But at the same time, para maging balanse dito, aside from their side na hindi tinuro sa tama, sa side naman ni nanay, no, dapat man sana yung anak nyo na lang nag-asikaso. Alam kong ayaw nyong istorbohin, ayaw nyong guluhin. I mean, nagbabalanse kami ngayon, pero hindi din kami pumapayag sa mga estilo or sistema ng pagkukuha ng isang representative or fixer. Ay, grabe po ang abuso riyan. Grabe, Carl Tulfo. Patong-patong po ang kalbaryo ng sambayan ng Pilipino. Dapat po magkaroon ng batas na bawal ang ganyang klase ng mga interest. Ano man, lalo na po yung katayuan ng mahihirap na Pilipino. Yun po ang aking nakikita rito. Carl Tulfo. Ang unang aral po dito, tama po kayo sa inyong pagbanggit. Ang dapat po pinagkakatiwalaan talaga ng ating mga kababayan ay yung kanilang sariling pamilya. Hindi po magiging maganda na hindi natin idadawit o hindi natin hihingi ng tulong ng ating mga kasama sa pamilya, lalo na po yung ating mga anak, sa paghahanap ng kalutasan sa mga suliranin. Umiiwas sa gulo, mas malaki po ngayon ang gulo, sabi nga ni Ms. Kate. Pangalawa po dito, para po sa lending, para po sa mga ahente. Kaya po naghahanap ng tulong mula po sa mga nag-ahente kasi po talagang gipit yung pong nangihingi ng tulong. Sana naman hindi na po dapat ito tinatungan pa ng panggigipit, ng pang-aabuso upang hindi lalong nahirapan yung naghahanap ng kalutasan sa pension man lamang. Doon po sa lending,
baka po magkaroon ng kaso kayo riyan, maimbestigahan po kayo ng Central Bank o di kaya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil labag po sa Korte Suprema ang inyong mga alituntunin sa pagtingil ng mataas na interest. Maraming salamat, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat din, Attorney Batas. Para sa inyo naman, hindi ko gusto yung klaseng practice na ganun na ipapasok nyo sa lending na hindi naman kaakit-akit o maganda o tama para dun sa tao yung mga interest, kahit man sabihin mo yan yung pinakamababa, yan ang mga estilo. Karamihan ng mga lending dyan na hindi naman accredited na maayos, mga doroboy. So, naiintindihan nyo? Okay. Sa inyo naman noon, nanay, sa inyong dalawa, maging advice ko next time, magiging maingat kayo. Okay? And then alamin nyo lahat ng pinapirmahan nyo, lahat ng niloloan nyo, alamin nyo lahat. Para maging aral ito ngayong araw sa inyo kung anong gagawin nyo susunod. I think it's best, kahit man sabihin natin para sa inyong mga kamag-anak or kung sino man yung kadugo nyo, yung anak nyo, na mas maganda yun yung mag-aasikaso sa inyo. Kahit naman ayaw nyo sila may istorbo, kaysa naman maloko pa kayo. Okay, kaya dito tayo nagtatapos sa sumbungan na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kahit di iiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo.